Good morning, guys. Another day again. Natin yung light. So now today is Monday, February 17. Ay gising lang natin. So today the market is open. Actually, habang nasa bed ako, nag-check na ako ng trades ko from Saturday. Okay. Pag-prepare muna ako. Pinauna ko lang yung dalawa kong kasama. Kasi nga, maghihintay pa naman ako ng estudyante. So, may ligpit muna tayo ng ating bed. Tagal na tapos yung dalawa kong kasama, guys. Bali, may dalawa na akong kasama. Lahat sila Ethiopia. Tapos lang tayo kasi nga ang lamig pa. So, hindi ba tayo maliligo? So ayun guys, mag-toothbrush muna tayo. So ayan, magbibihis lang ako guys. Siyempre, hindi kayo pwedeng manood. Diba? So, wait lang kayo dyan. So ayun guys, tapos na tayo mag-bihis. Guys lang tayo ng buhok natin. Siyempre, kailangan natin magsuklay din kahit paano. Malamig pa ngayon. Sakit yung balakang ko guys, masakit. So ayun nga, ito yung aking ritual. So umaga, inom ko ng water na may vinegar. Okay.
Inom muna tayo ng Bismillah. Yun ang aking ritual, guys. Kasi constipated ako. And I think nakakatulong sa akin yung pag-inom ko ng vinegar every morning. Mag-ready muna tayo para tawag dito. Anytime na lumabas na yung mga bata ay ready na ako. Ngayon guys, mag-check tayo ng 6:56. So kanina nagtingin na ako ng ng tawag dito ng market. So ngayon naman papakita ko na lang sa inyo yung yung analyzation ko about sa market. Okay? So mamaya gagawa ako ng rules natin sa 80% rule. Okay? Install din ako ng TradingView so that we compare yung dalawa. Okay? So now I'll show you. Meron lang tayong mga 10 minutes lang siguro. Okay? Ayan guys, ito na. Nakita nyo, 6:57 AM, February 17. Open natin yung MT5. So guys, ito yung ito yung market ngayon ng gold. Okay? So may kita nyo, may plot na yung gold ko. Ayan. Pinat ko yan kanina. Base sa ito yung weekly candle. Okay? Medyo hindi ko lang ayan, weekly candle. Ito yung body ng minark ko lang siya as a closing price and opening price ng week. Yan. Yung body lang niya. And then, pumunta ako ng day. Ngayon naman guys, sa day naman, makikita niyo yung plot ko. Ito yung week niya, di ba? So, dito nag-open yung dito nag-close yung tawag dito Friday candle. Ayan. So meron nang nangyari ng kumbaga meron silang kinat sa tawag dito Saturday Sunday. Okay? So walang market ng Saturday Sunday. So ngayon yung open naman ngayong day is dito sa baba. Hindi nga pala nag-open dito. Dito naman is nag-open sa and makikita nyo sa 70 to 80% below ng candle. Okay? So ang ginawa ko guys, nakikita nyo yung gray box na yan. Yan yung body ng candle. Okay? Kasi yung week na to, it's a probable price. Nadaanan na yan eh. Ito naman is probability price. Kung saan pwedeng umakyat yung price. Yung week na yan. Yan yung tawag ko dyan. Probability. So, ito yung 80% below ng bearish candle. Okay. Last Friday. Ito yung 50%. Ito yung 80% above ng candle. Okay. So, in between,
Diyan tayo magti-trades in between. Below 80 and above 80 or up or short. Okay? So, punta tayo sa hour 4. Guys, kung makikita nyo sa hour 4, ito yung starting point ng ano. So, ang starting ng day ito. So, pumasok na siya sa below 80%. May tinatawag dito na POC, point of control path. Hindi natin malaman kasi wala tayong volume indicator. Volume profile indicator sa tinatawag. Ngayon, actually kanina, nag-trade na ako guys dito. Okay? Makikita nyo. Nag-trade ako sa 15 minutes tawag dito time frame. So, pupunta natin yung kumbaga makita nyo yung red na yan. Ito yung week opening price and closing price. So, punta tayo sa hour 1. Okay? So, the hour 1, it says na pumasok na. Ito yung end. Ngayon, pumasok siya, bumalik siya doon. Ngayon naman, makikita niyo yung is I think walang week walang week yung tawag dito. Previous candle niya. Nag-bullish siya at tinasan niya itong candle na to. So, I think mag-retrace siya dito sa below and then saka siya aakyat. So guys, ang TP ko nga pala, okay, may TP ko na 50%. Okay, yung SL natin na nandito sa baba sa opening price. Okay, so di ko pa nalalagyan ng ang tawag dito, ay test ko to, lagay natin dito. Okay, so ayan, try natin na sinisipon ako guys. Hindi kasi maklik yung kasi twice akong nagano. So tingnan natin dito. Taas pala yun ako guys. So kailangan nating tawag dito, punta tayo sa 15 minutes chart. Okay, 15 minutes chart, i-adjust natin yung ating stop loss. I-adjust lang natin dito sa below. Dito below 80% below ng candle. Okay, so modify natin. Tingnan natin yung trade natin dito sa so ito yun guys. Kung makikita nyo, tandaan nyo nakatatlong entry ako sa BTC. Okay, kasi itong 130 na profit na to, ito yung last Saturday na trade natin. Yung dalawa na TP na. Okay, ito yung ngayon. So ngayon modify natin to. Mali. Ayan, modify natin to. Copy lang natin yung TP. Ayan. Copy. Tapos balik tayo dun sa walang Ayan. Paste natin dito. Ayun. So ngayon, pupunta tayo ngayon sa mismong chart. And then, i-drag natin to sa 50% yung isa. And then, yung ayun na siya. Okay? So, meron na tayong dalawang TP. Okay? Mali yata. Bakit nawala yung aking parang na-erase ko ata yung yung 50% ko na. Hindi. Okay. Let's check.
Ito nga pala guys yung wait lang guys, may tumatawag. So, ayun guys, hindi na tayo natapos. Ayan yung sinasabi ko na pag umaga, nagsasaglit lang ako mag-summarize kasi nga anytime pwede akong tawagan. So, ayan, tumawag na sila. Mag-ready na tayo. Kasi nga, meron ng tapos sa kanila. At gusto nang magpahatid. Meron kasing isang estudyante guys na nagbabas pero hindi nakasakay ng bus. So ngayon, kailangan ko siyang ihatid. So ayun guys, dadaliin natin yung time is 7:06. So kailangan ko maglagay ng stop loss dito sa kailangan mahalaga guys yung paglagay ng stop loss kasi baka mamaya pagbalik mo naubos na yung nasa BTC pala ako. Okay. Mamaya modify. Ayun. Baka mamaya pagbalik natin naubos na yung ating balance. Mabilis lang naman to guys. Pagka once na nakapag-plot ka, nakapag-entry ka na, copy paste mo na lang or adjust mo yung mga TP mo. So, ayun na. Ayan. Mamaya na uli. Check natin mamaya guys. Okay. Pero parang gusto ko pa mag-CR. CCR ako. Maglalaba rin ako mamaya. So, postpone muna natin yung CR. Pero napapa-CR ako. So, let's go guys. Trabaho naman tayo. Trabaho muna tayo guys. Okay. Ito yung bahay. So, kailangan kong make-up kasi nga may ginagawa. So, sa mga katulad ko na alam mo yan, wag natin gamitin excuse yung time. Alam mo yun, kailangan natin na bigyan ng oras kung saan tayo mismo yung magbe-benefit ba. Yung ginagawa natin kahit pa konti-konti may progress. Kasi kung wala tayong gagawing iba tapos trabaho lang tayo magstay, alam naman natin na sa ilang taong pagtatrabaho natin bibihira yung mayroon talagang as in yung mayaman. Pero walang yung mayaman sa pagtatrabaho, di ba? Depende na lang kung tinatrabaho mo is yung company mo mismo, negosyo mo, di ba? Kasi even me, pag hindi ka talaga nagnegosyo sa mundo ngayon sa sales lang or sa I don't know lang, pero di ba karamihan kung mayaman sa negosyo o kung sa mga ibang negosyo pa, hindi ko alam. So ayun guys, so mamaya naman tayo guys, tayo magkwentuhan. Magtatrabaho muna ako and later check natin, samahan nyo ko i-check yung trade natin kanina. So, have a great day. Welcome back guys.
So, tapos na tayo sa second batch. Balik tayo sa bahay para magsundo sa pangatlo at huli nating tawag dito. Dapat doon na lang pala ako dumaan. Kaya kaliko na tayo dito. So, babalik ako ng bahay para magsundo at maghatid uli. Kasi guys, hindi sila isahan lumabas. Yung pinagsisilbihan ko kasi is yung isa gusto nang mag-isa, isang pamilya, bali 2 pamilya kasi yung inahatid ko. So meron akong inahatid na 2 bata na anak ng bunso ng matanda. So yung isa naman halos magkasunod lang sila. Ito naman kasi nagbabasto, kaso nga lang naiwan siya ng bus. So ayan, kailangan kong ihatid. Actually tumawag siya sa akin kanina mga around 7. Siya yung tumawag kanina nung kinat ko yung video ko. Kasi nga nagtanong siya if natid ko na daw yung 2 kasi sasabay siya. Pagkatid ko nung 2 na estudyante na grade 3 and 2, ihatid ko siya dito sa Baniyas. Tapos balik na naman ako ng bahay para sunduin yung natitirang 2 na estudyante na magkaiba nung magpinsan, magkaiba ng bahay. So wala tayong magagawa, trabaho to eh. Tapos ngayon, pagkatapos kong magsundo, tawag dito, pagkatapos kong maghatid, gagawin ko is magkakarwash ako ng sasakyan na to kasi hapon dapat ko to eh, dapat hugasan ko to eh, sinervice. So wala siya kahapon, kaya ngayon ko sa hugasan kasi sobrang dumi. Masakit na yung braces ko, kailangan ng So ayun guys, isipin nyo na lang kung isipin nyo na lang to yung meron kayong current job, yung iba na trabaho is nakaupo lang, di ba, doing sa computer or something, and then yung iba naman is katulad ko, nagmamaneho. So advice ko lang, kung mag-trade kayo, ganun lang gawin nyo, iiwan nyo lang sa bahay, wag nyo sa tawag dito sa phone nyo. Ako hindi, meron akong isa dito sa phone na kung saan ginagamit ko yung pagre-record, meron dyan may MT5, but as soon as nagmamaneho ako, pinapractice ko yung mindset na talagang lang siya, side hustle lang siya, na kumbaga at the end of the day, siya yung sa akin, tutulong sa akin kung paano ako get out or makalabas sa ganitong trabaho. But kung tutuusin, naman siya kahit saan, basta may internet ka. So as long na gumagamit ka ng internet, naglo-load ka ng internet, 'di ba? Bakit di natin pag-aralan? So yung ginagawa ko is pinag-aaralan ko yung forex, okay? Yung crypto sa kanan natin yan pag-aralan, pero at the same time yung strategy kasi at the same time halos pwede mo siyang i-apply sa lahat, crypto, stocks, futures, and forex. So
ang goal ko dito guys is to have a financial and time freedom, and especially if there's someone na I'll give it free kung ano yung mga natutunan ko. And kung mag-work yung strategy ko sa kanila, why not, di ba? So yun yung goal ko. Wala akong ibang goal kundi siyempre sino ba naman yung may gusto ng time freedom? Lahat naman tayo gusto natin ng kalayaan, yung magagawa natin lahat ng gusto natin, ng wala tayong problema sa pera, diba? So matagal siya. Sabihin natin abutin ka, yung iba maabot lang ng 1 year to 2 years. Alam mo yun, nakaka-create na sila ng strategy nila and nagiging profitable na. But at the same time, kasi guys, hindi lang, mas maganda kung hindi ka lang after sa money, diba? Ako ang after ko is the growth itself, and given na kasi kapag once na, diba, ginagawa mong isang bagay, yung result after na lang. So kung yung mga doktor, police or whatever professionals, na individual na tao, diba, nag-aral ng ilang taon to have those degree and professions. So why not? It's free na, it's free na jud siya. It's free na, Bisaya na food ko. Sorry guys. It's free knowledge or free na siya sa YouTube, okay? Sa Google. So lahat ng pwede nating matutunan, okay, nasa Google na, nasa YouTube na. And don't be used sa mga nakikita mo na hype sa internet, okay? Kasi at the end of the day, ikaw pa rin naman ang masusunod, at ikaw yung bubuo ng strategy mo. Hindi lang makakakuha ka ng learning, okay? Pero yung makakatulong talaga at makaka-develop ng skills mo, ikaw lang. Kasi pwedeng yung strategy ko hindi mag-work sa'yo, okay? So yun lang yung ko guys. If mag-aaral ka, pag-aralan mo, dapat clear sa'yo kung bakit mo siya gustong pag-aralan, kung ano yung dahilan mo, ano yung goal mo, okay? So may isang motivational speaker nga na, if you know your why, the how follows, okay? So for me, medyo natagalan ako. Hindi naman sa medyo natagalan, talagang matagal na akong nag-aaral ng ganito, but ngayon ko lang siya naging consistently na ginagawa, okay? So for me, napaka importante ng, kumbaga, ikaw mismo sa sarili mo, alam mo kung paano i-manage yung time mo, okay? Kasi ako, isipin mo ito, nakita nyo naman na tawag dito, yung oras ko is kukunti na kanina, but still pagbangon alam niyo guys, na ako addict ako sa gusto kong matuto talaga ng gusto kong talaga yung strategy ko. Kasi nung unang makilala ko yung forex, talagang alam mo yun, baliw na baliw yung utak ko, hindi ako nakakatulog. Alam mo yun, may mga time na babantayan mo talaga yung pag-trade mo. May mga panahon na tutulog ako, naka-open yung screen ng phone ko na nandun lang sa tabi ko, alam mo yun. But hindi ganun So marami tayong dapat tawag dito, i-consider sa pag-trade or sa pag-aaral ng forex trading, okay? So hindi lang yung as in nag-after ka sa pera, kasi given na yun guys, tandaan nyo, given na yun pagka once na yung strategy natin is proven na nagpa-profit ka ng kahit 50% or 60%, okay? Sabihin natin na 10 out of 10
nakaka 7 profit ka, di ba? And ang pinaka-importante is yung risk management. Okay, so i-practice natin yan lahat. And kung paano ko ba paano natin i-manage yung risk. Okay, so and guys, yun muna uli. Mamaya uli, pagkatapos ng trabaho ko, or hindi pala ako matatapos kasi nasa bahay lang ako, paano ko matatapos. Alam niyo yun. So see you until later na may oras ako para alam mo yun, mag-analyze uli at magtingin ng chart. So dyan lang kayo. Welcome back guys. So as usual, hindi pa tayo nakaligo. Hindi pa ako guys nakaligo kasi pagdating ko kanina, pagkatapos kong magsundo, naglinis ako nitong sasakyan, nag-carwash ako kasi ang dumi-dumi na. So pagkatapos kong mag-carwash, nag-almusal. Actually dapat hindi pa ako mag-almusal, kaso lang tinawag ako ng matanda at may inutos kasi may dalawa kaming katulong na tawag dito, may dalawa kaming housemaid na bago. Ala, mulan, kakahugas ko lang ng sasakyan. Huwag namang ganun, wala tayong magagawa dito. So yun ito na ako ngayon. Hindi pa ako nakatingin ng tawag dito, hindi pa ako nakatingin ng chart, hindi pa natin na check. Ang oras ngayon is time check 10:38. So nasa London session na tayo kasi maglo-London session na pala tayo kasi yung London session nag-start ng tawag dito 11 ang start dito sa UAE, sa Middle East. So ito lang guys yung trabaho ko. Mahirap kasi lagi kang prone sa aksidente kahit mag-iingat ka. Last January, yun nga yung nangyari sa akin na ayun, nabangga yung sasakyan na minamaniho ko. Hindi ako ang nakabangga, ako yung nabangga. So ngayon bibili tayo ng manok. Dito lang siguro ko sa malapit kasi pupunta pa ako ng Carrefour. Sige, punta tayo ng Carrefour. Ano man mawawala gasolina lang nila. Gasolina nila yung mawawala. Syempre gusto ng matanda na makatipid. That's why pupunta tayo ng Carrefour. Ngayon guys, ano ba yung masasabihin ko sa mga nakakapanood ng video na to? I may encourage you na sa spare time mo, okay, pagtuunan mo ng pansin yung forex trading. Okay, especially sa mga nasa bahay na may internet. So kung may internet ka sa bahay, nagbabayad ka ng internet, and we don't earn from it, diba? Or you don't earn from it, better to jump into something na makakapagbigay sa atin ng income. Hindi ko sinasabi na madali, but makakatulong siya in a way na
magkakaroon ka ng knowledge. And ang puhunan natin sa buhay talaga is knowledge. Okay? Knowledge siya, pero sa English is knowledge. Knowledge. Joke lang guys. Kidding aside. So, sama ko kayo, magbili tayo ng manok. At kung bakit gusto ng matanda, dito tayo bumili ng manok. Yung isa kong guys na kamay nagmamaneho, yung isang kamay ko is nakahawak sa phone. So, pasensya na kung ano tayo kasi wala pa tayong ito yung ano dito, kung ano yung resources medyo ano yung ano natin kasi may breeze. Kung ano yung resources mo na meron ka, phone, kasi marami ng nagiging successful sa larangan ng paggawa ng content. But me, well, it's a content, but for me it's a it's a way of documenting na may babalikan ako after this kind of mali tayo, dito tayo kasi mali tayo ng pasok diyan. So yun lang guys, titingnan natin tong tawag dito. Mali na naman yung aking pasok. Okay, pero okay lang kasi nga kahit mali yung pasok natin ay tawag dito, kahit mali yung pasok natin malapit lang naman tayo dito sa wag lang tayong tawag dito hirap guys, hirap mag content. Mamaya mabangga natin yung poste. Ayun, tumunog na. Meron kasing meron na tawag dito, meron tayong trolley. So ayan, kuha na natin tong trolley. So dito kayo guys. Sa likod natin may trolley, papasok na natin. Wow. So guys, yung yung video ko, kung makikita nyo magulo no. Oo. So itong content na to wala tong edit. Mga video ko walang edit. Ang ginagawa ko, dinudugtong ko lang. Kasi nga waste of time na ini-edit mo, di ba? Ba't mo tatanggalin yung mga mali mo, yung mga tawag dito, kasama yun sa journey mo, di ba? So dito na tayo. So ayun guys, makikita nyo bago tong bukas. Okay, bagong bukas na Carrefour. Bibili lang tayo ng 4 na piraso ng manok. Saan ba yung pera ng matanda? Nandito. Nandiyan guys. Okay, sasama ko kayo. Saan tayo papasok? Papasok tayo sa kaliwa. So guys, inside na tayo ng tawag dito, ng Carrefour. So bibili tayo ng manok.
syempre, wow, saging. So, yung 1,000 niya is 20. Tingnan natin yung magkano yun sa ano. 18 lang yung 900. Kung 900 siya, compute natin guys. 18 times 5. 90. Hindi lang tayo sa 1,000. Kukuha tayo ng plastic. Siyempre, kuha tayo ng plastic. Maingay guys, di ko alam kung naririnig niyo ba ako. So, lagay lang natin sa plastic. One, two, three, four, five. So, eto na tayo. Kabili na tayo. So, lalabas na tayo ng market. Kasi na tayo guys. Mabilisan lang to. She wants to walk. Thank you. Ay. So, uwi na ako. Mabilis lang yung ano natin, yung tawag dito. Pagbili natin. Ang manok sa Carrefour. Sobrang ganda ng design. Oh, di ba? So, ayun na. Nakabili na tayo ng nakabili na tayo ng manok. Malapit lang kasi tayo sa bagong bukas. So, sinama ko na kayo. Di ba? Mabuti na lang hindi tumuloy yung yung ulan. Kasi yung sasakyan ko, bagong linis, mas madudumihan. Okay. Manok. Yeah. What the? Oh my God. Siyempre, harap ko kayo sa akin. Mag-seatbelt muna tayo guys ha. Yan. Para so ang gagawin ko, hahanapan ko kayo ng pwesto dito para alam niyo na hindi tayo maano sa pagmaneho. Okay. Walil naman tayo. So kailangan natin lumabas dito. Ba't ang gulo ng ano nila? Wala, promise ang gulo. Pwede ako lumabas dito. Pero yung binahanan ko, paglabas is mali. So, isipin mo na lang,
ito yung lagi kong iniisip na senaryo. Okay? Ito yung lagi kong iniisip na senaryo sa buhay ko ba. While working, 'di ba? While working, who knows na ako nagmamaneho, pagkatapos magkakaroon ako ng fine at hindi ko na maibabalik, 'di ba? Oh, but what if bulol ako, sorry. But what if ganito nagkaroon ako ng fine and then pagkatapos nag-trade ako, 'di ba? Nag-trade ako. And then yung trade ko nag-take profit, 'di ba? Kumbaga nagka-fine, halimbawa nagka-fine ako ng 50, 'di ba? $50. Magkano na yun dito sa atin? Hindi ko lang alam. Sabihin natin $50 yung fine. And then nag-take profit ako ng 100 in one day. 'Di ba? So, mayroon akong balik. Okay? Kumbaga, sa sahod ko, nabawasan ako ng $50. But at the same time, nabawi ko sa trade, may profit pa na 50. 'Di ba? So, yun yung tawag dito. Dito pala maganda Ayan Yun guys yung maganda sa pag-trade. Kasi pag once na nag-set up ka na, leave it. Kumbaga parang okay, negosyo mo na lang siya na kung may customer, may kita. Kung walang customer, walang kita. Or lugi ka. So, yun yung lagi kong iniisip na senaryo. Kasi, hindi naman kawalan ng hindi naman natin kawalan ng oras masyado yung ganun. Kasi nga, isipin mo, meron ka ng meron ka ng risk management. Nakita nyo ba ako hindi? Meron ng risk management yung trade mo. Kasi yung talo mo, kung talo ka pareho, may fine ka, pwede mo siyang mabawi the next day. Kasi I believe na hindi naman lahat, 'di ba? May consistent na talo, may consistent na panalo. Pero pag meron kang management risk, okay? Na-manage mo yung risk, hindi ka pa rin as in matatalo sa isang buwan. 'Di ba? So, ito yung lagi kong iniisip na senaryo na kahit magbabakasyon ka kung saan mo gusto, may wifi, may phone ka, may laptop ka, may tablet ka, as long na may wifi, makakapag-trade ka. Okay? Kasi around the world to So, it's up to you kung ano yung i-trade mo na pairs, currency pairs. So, parang ang sagwa naman nagsasalita ako tapos nandun kayo sa So, ganun guys. We never know kung ano yung magiging journey ko, but I am everyday telling myself na gawin mo. Kasi eto, kahit nagawa ko nga, kasi nga nagawa ko ng 30 days gumawa ng video noon sa Facebook ko. Na-execute ko naman siya, nagawa ko siya. Even ang tawag dito, alam mo yung feeling ko, ayaw kong gumawa, pero once na ginawa ko na, okay naman siya, tuloy-tuloy na, parang na-divert yung energy ko. So ayun guys, hindi ako professional trader, and soon to be, I assume, and I'm claiming it in the future, kasi malaki talagang tulong sa pamilya ko, or especially sa akin, sa mga mahal ko sa buhay.
That's the only way na parang nagbibigay sa akin ng ano, tawag dito, ng motivation ba. Kasi talagang hindi ko na siya mawala. Hindi ko na mawala sa sistema ko yung pag-trade. Ayan, malapit na ako. Alam kong naguguluhan pa kayo, but kung dumaan ako sa ano mo, sa page mo or kung whatever, tandaan, it's up to you kung gusto mo mag-subscribe, kung may makita kang lesson or value sa video na pinapanood mo ngayon, you can just like it, diba? Or share it, or subscribe. It's up to you. So guys, nandito na ako sa bahay. Baba natin yung camera kasi baka mamaya makita ako ng matanda. Anong ginagawa mo? Diba? Nagta-drive ka tapos nag-ano ka. So guys, so nandito na ako. Meron naman pinapagawa sa akin yung matanda. Gagawin naman niya akong taga-semento. Kasi yung mga trabahador nila nung una, yung sa aircon daw dun sa bagong gawa na ano, hindi sinaraduhan. So ako yung sasarado. So guys, mamaya uli papakita ko sa inyo, magche-check tayo ng chart natin. Okay? See you mamaya. So guys, tama ko kayo. Pero hindi ko makuha ng ano ng video, no. So ayan, no. Tapos na tayo sa pagiging construction worker ngayon. Minuto lang. Oh, 'di ba? So ayan, tinapalan ko lang yung sa aircon kasi nga hindi tawag dito. Hindi nila ayan, oh. Hindi maayos yung pagkaano, kumbaga hindi sinara. So tayo yung nagsara. So tama na yan. Tapos mamaya aakyat ulit tayo kasi may gagawin ako doon. So ayun guys, nandito na ako sa taas. Hindi ako pwede masyadong magingay kamay tao sa loob. So, dito lang kayo. So ayan guys, tapos na ako. Sakit sa balakang. Tagal-tagal din, kaya ako makita nyo, pinas forward ko na lang kasi nga inayos ko lang para yung tubig hindi umakyat. So guys, tapos na ako. Oras naman para maligo kung may oras pa. Tingnan natin yung oras. Kasi may oras pa. Maliligo ako and then 12:55 is sundo ko. So siguro quick shower lang and then after that tawag dito, mag-check tayo ng chart if may time pa. So see you mamaya.
So ayun guys, punasan natin yung camera. Ayun, lumiwanag. Mag quick ano lang tayo. Kasi nag quick shower lang din ako. Lalabas uli kami. Lalabas uli. Ako, kasama ng buntis ay bagong panganak na madam dito sa loob ng bahay. So ito yung kasi hindi sila nagsasabi kung mayroon ba silang lakad o wala. So dapat prepare ka. Ako hindi pa ako prepare kasi nga kanina inutusan ako ng matanda. So ngayon mag-check tayo ng chart. Okay? So madalian lang to guys. Tingnan natin kung mayroon na take profit. Mayroon na take profit na 3. Merong tawag dito. Ayan, tumatawag na guys. So mamaya na bumaba yung ating tingnan nyo. So later na uli. Tumatawag na yung papa-hospital. So ayun guys, nagmamadali siya. Tinawagan niya na ako. Yun pala, nasa taas pa. So di ba? Ay nako. Ito yung sinasabing mahirap yung oras mo is bayad. Kasi hindi mo magagawa yung gusto mo. Meron kang sinusunod na amo or ibang tao kaysa sundin mo yung sundin mo yung sariling oras mo kasi gagawin mo yung gusto mo. So well, anyway, ito yung mga isa sa talaga na mayroon tayong escape plan para sa 9 to 5 or contractual na trabaho. So we're not in a rush. This is the ladder. Kumbaga gawin nating ladder yung trabaho para kumbaga gawin ng paunti-unti yung natin, yung plano natin or escape plan para sa time freedom and financial freedom. So ayun guys, hindi ko alam kung saan ba to pupuntang clinic. Okay, and meron pa akong isang sitwasyon na gusto kong masolusyonan, which is the itong yung kinento ko sa inyo na fine ko sa pagrenta ko ng sasakyan. So siya lang mamaya makapunta ako ng police station para maklear ko yung tong fine ko. So ayun nga, nag-recap lang tayo kanina, sobrang dali. So nakita na natin na yung balance natin is 200 plus na lang kasi nga meron tayong tawag dito, tama ba yung nakita natin? 200 plus na lang yung balance o 200 yung kinita natin. I-confirm natin mamaya pagka uwi ko, kasi tuloy-tuloy na to after this magsusundo na ako ng bata, and then pahinga ng konti, mga after 30 minutes lalabas na naman uli ako magsusundo, and then hanggang alas 3 siguro matatapos ako ng mga 3 PM. So yun, papaalam natin mamaya or ito kung pwede ako makasaglit doon sa police station para ma-confirm ko tong fine ko na to. So yun guys, see you again mamaya, to be continue until the day end. Tingnan natin kung ano ba yung magiging profit natin or loss. Okay, i-close natin yung trade natin ng around 11 or 12 pagka patulog na ako. But pag na take profit na or na loss na yung natin yung araw, hindi na tayo mag-trade. Okay, so i-discipline natin yan. Marami pa tayong pagdadaanan at marami pa akong pagdadaanan, so sabayan nyo ko until mamaya. I'm back again guys, pauwi na ako.
Bali, nagpatid lang yung bagong panganak sa ospital. Ito sa Abu Dhabi. So, ngayon, late na ako sa anak niya. Susunduin ko. Kasi ang out is 12:55. Alauna na. Hindi ko malaman kung ano yung mga nasa utak nila, kung kailan yung, alam mo, alanganin na sa oras saka sila lumalabas. But anyway, habang nagmamaneho ako, iniisip ko yung fine ko sa rent-a-car kasi nag-chat na naman. Gusto na akong kasuhan mag-open daw sila ng case. Sabi ko naman okay lang kasi hindi ko naman tinatakbuhan, hindi ko naman dinideny, but it's possible na mistaken siya. So I will update you guys mamaya ulit. Hello guys, I'm back. Tapos na ako magsundo and kumain na rin ako ng tanghalian kasi nga sobrang hectic ng schedule. Ngayon ako'y magpapahinga 3:21 sa Latanos. Magpapahinga tayo. So, check natin itong kinita ngayong araw. Ayan, connect lang natin to. Then open natin. Wait lang, open ko lang guys. Ito na yung lumabas. Okay. Okay. Yung history natin ng tawag dito. Tingnan natin dito yung history natin. Ang history natin ng gold kanina is nano siya na stop loss. Ayan. But at the same time, yung trade natin sa BTC last kinuha niya dito, binalikan niya pala. Tingnan niyo guys, so tingnan natin sa ating day. So kinuha niya lang yung 50%. Okay, kinuha niya lang yung 50%. And then meron tayo nakapending na yung USD ko ano pa yan, last 14. Hindi pa rin siya na di stop loss or TP. Ito yung ngayon, but 17 ba? Ito yung ngayon. Tingnan natin yung history. Diba? Stop loss tayo dito. Ito yung trade kong tatlo nung trade ko ng tatlo nung Saturday yung BTC na yan. Tapos na TP siya. Ngayon lang. Tingnan natin sa gold. Okay? Or BTC pala. So sa BTC kung makikita nyo, pababa pa rin siya. Hindi tayo nakapag dito. Hindi tayo nakapag nag-entry lang pala ako dito. Okay? So mag-entry tayo dito kasi lampas na siya ng previous candle week. Nagugulan din ako sa ginawa kong entry. But okay. So it's 1 hour. Ngayon 15 minutes tayo. So makikita nyo sa 15 minutes nagre-ranging lang siya dito sa below 80%. Okay, sa below 80%.
So, ang gagawin natin, i-entry tayo ng isa. Okay? 1, dalawa. Okay, dalawa. Tayo ng dalawa. At ang stop loss natin is SL below this lang. Doon lang tayo. Okay? And then ang TP natin is here. Sa 80%. Okay? Pero dalawa yun. So, ang isa natin is dito lang sa below sa dito lang. Or TP natin sa kanya is 80. Yan lang sa taas ng 50%. Sa mga 60% yan guys. Yung is 70. Pinaka 80 yung nasa above nito. So ngayon, entry. So, test na lang natin to para pareho sila. Okay. So, yun guys. Trade natin. Meron tayong floating na $22 na profit. So, ang ano natin is 544. Kanina is 200 lang, may get. Yung kanina pala nakita natin is profit na yun. Okay? So, yun lang yung trade natin ngayong araw. Okay. So, kung makikita nyo sa hour 4, pababa siya. Okay. Pero makit na yan eh. Pakit. So, dito yung stop loss natin. Yan, ito yung stop loss. TP1, TP2. So, guys, hintayin lang natin tong kung ano yan, hanggang mamayang gabi. Okay. Hanggang 12. So, pag 12 PM, so close natin yung take profit. Tapos yung SL is hayaan ay hindi pa na i-stop loss, hayaan lang natin. So ayan, profit tayo ngayong araw ng 200 plus. So ayan guys, matutulog muna ako or pikit-pikit lang para makatulog kasi mamaya may check up daw yung isang amo ko. So mamaya naman ulit update ko kayo. Okay, hello guys. So I'm back again. Sobrang late na yung ano ko, ang tawag ko, sobrang late na yung aking paggising na hindi naman talaga ako nakatulog kasi nga ang tawag dito, maingay sa bahay namin, may nagtatrabaho. So kanina guys, nag-check na ako pagkagising ko kasi tinawagan na ako nitong isang amo ko na mayroon daw appointment sila dito sa Tipintos. So ngayon, kanina negative, wait, may tumawag, negative ano tayo, tawag dito, negative 122. Okay, so yun nakita natin kanina, negative 100 or something, I don't know, di ko na ma-recall, no, kasi hindi ako nakapag-focus ngayon sa sobrang ano ba, galing ng daanan dito. Pagka may dadaan, tumitigil na agad yung sasakyan, hindi katulad sa Pinas. So ang nangyari,
Nag-check ako kanina ng madalian. So, hindi ko talaga ma-sure. Balikan nyo na lang sa video guys. Kasi, hindi ako nakapag-focus. At, maya-maya, yun nga, maya-maya mayroon ng tumatawag. So, mamaya later, ipapakita ko ulit sa inyo bago ko matulog. Kung ano yung dapat i-close or hindi pa dapat i-close. So, ngayon dito ko sa bilihan ng ano, kasi maghihintay na naman ako ng ilang oras. So bibilin muna tayo ng makakain. Samahan niyo ako sa loob. Ayan, gusto mo ng tea. Ayan, house of tea. Tapos mayroon ditong bakalan na maliit. May tumatawag yung asawa ko guys, wait lang. Hindi ko na nasagot. Yes? Hello? Dugay, dubag siya, nag-walk ko. Kakastop lang na ako dito sa gawas, oh. Agad to sa tipin to. Na ako dito bakala kayo magpalit ko og makaon. Dati ka na ay kauban kalain, oy. Pagkaramang ka. Unsa? Na ako ikabit sa damgo. Ay, ding dong dari, oh. Ding dong. Oh, wait lang, wait lang. Ibulsa lang na ako, wait lang. So, bibili tayo guys, madalian. Parang sarap to. 13. Bibili ako ng ice cream. Wait lang, love. Bibili ako ng ice cream. Yan guys. Pili muna tayo kasi yung isa nag-chat na. So, ay tumawag pala. So, mamaya ulit. So, ayun guys. Andito pala yung camera. Nakapalit na ako ng nakabili na ako pala ako. Nakabili na ako ng ano, ng aking tea. Okay? House of tea. Okay? Makikita mo, house of tea. Kung sa Pinas is tawag dito kape 3-in-1 or Starbucks. Dito ano, may kape, may tea, pero mostly tea talaga yung iniinom natin dito. Tea na may gatas. So, balik tayo sa ating ano, ating usapan. Kung bakit ito guys, ano to, kung bakit ginagawa ko to kahit alam mo yun, ito may oras ako, may time ako habang naghihintay. So actually nakakunik ako sa wifi dito sa Tiptoes. So kung meron akong account, meron akong real account or something, kahit nagde-demo ako dito talaga ako, pagka once na may time ako, may nakakonik ako sa salon or kahit sa ang establishment, pinapractice ko na talaga yun. Pero yun nga, ngayon hindi ako actually yung phone na kasi na ginagamit ko pag record is the phone na mayroong MP5. Yung isa na yun is liligpit nyo natin. Sige lang, kasi uulan talaga yan eh. So nagliligpit yung mga kabayan natin dito kasi uulan. So yun yung gusto kong i-point sa ano talaga, sa ginagawa ko nito, kasi pwedeng mo gawin siya kahit saan, anytime. And sa free time mo pwede kang mag-trade ng 5 minutes, 30 minutes, 1 hour, depende sa'yo. So yun lang yung gusto ko guys na sabihin sa inyo, na pwede nyong itry, no? And i-continuous natin to mamaya. Kasi naiya ako dito.
So, see you sa video ko mamaya. Tatapusin natin to mga around 10 or 11 na. Okay? See you. Hi guys, nakauwi na ako. Tanggal tayo ng medyas. Ouch. Sumaga kaming umuwi. Ito ay guys. So, i-on natin yung ating wifi. So, umaga nating titingnan yung ating tawag dito, trade. Okay. And let's see kung ano na nangyari. Okay, i-open lang natin yung ating hotspot. Yan, na-hotspot ko lang natin. Okay, so let's check. Time is 9:33 p.m. So, okay, open natin. Okay, so sa ating is bumaba. So, ang ating lahat na trade natin ngayon is SL. Okay? So, papakita ko sa inyo yung ating trade ngayong araw. So guys, ayan, kung makikita nyo, negative 36 tayo kanina na 5 siya, no? So, titingnan natin ang history. So, ang history natin, tingnan natin yung petsa, no? Ito kasi mga to is 14, 15, 16. So, hindi kasali yan ngayon. So, lahat ng trade natin ngayon is 17. Ito na kinancel ko to kanina. So, ang lahat ng trade natin ngayon is, tawag dito is SL. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lahat siya SL. So, dahil naka-take profit tayo ng 3 sa trade natin sa BTC nung Friday, meron pa rin tayong negative. Hindi tayo negative. So, meron pa rin tayong 32. So, dati is 300, mabot tayo ng 311, di ba? So, ngayon is 344. Okay? Kasi, yung running natin is may 3 pa rin. So, Euro USD at gold. Okay? So, titingnan natin yung ating chart sa gold. Okay? So, yung summaries natin sa gold, hindi pa rin siya na na sell or na TP. Okay? Kung makikita nyo, ito tayo sa day. Yung sa day natin, kung makikita nyo, pumunta siya sa 50% ng yesterday candle. Okay? So, hindi natin ma-predict yung mismong ang POC, point of control, kasi nga itong ginagamit natin is MT5. Ngayon, eto, hindi pa natin siya i-close. Okay? Hindi natin siya i-close. Okay? Titingnan natin kasi magkano, 85, 0, 16, so 160, nasa 160 plus to pagka na SL. Okay? So ngayon, ang scenario kasi guys, tingnan nyo, hindi siya bumababa sa 80% below. Okay? So, may possibility na umakyat siya dito kasi meron siyang, kumbaga, imbalance. Tinatawag ko ito imbalance, yung wala pang, hindi pa napupuntahan ng price. Okay, hindi nababalikan. So, hindi natin to i-close. But at the same time, tingnan nyo, naandito lang sa above price. Week above price. Ito yung last week close. Okay? Ito yung open. Tingnan natin
Ayan, kung makikita nyo, nilagyan natin ng tawag dito, mali. Itong red na to, ito yung closing price nung last week. Okay, so nag-open siya above kasi nga wala siya ng ano Saturday Sunday. So for sure hindi natin mabasa ng maayos kasi nga syempre close yung market. So nandyan pa rin siya, hindi siya umaakyat sa 50% ng previous candle last Friday. So I have punta tayo sa week. Ano yung ano? Okay. So it is possible na kasi ito guys for me is a bullish trend pa rin itong inverted hammer. Yan, inverted hammer na bullish inverted hammer. Okay? So hindi siya bumababa at hindi rin siya umakyat. So naglalaro lang siya dito sa 50% and 80% below ng previous candle last Friday. So hindi natin tayo i-close. Meron pa tayong matitira na kung 160 siya, may matitira pa tayo ng mga nasa 200 plus. So ngayon pupunta tayo ng BTC kasi paborito ko yung BTC. Okay? BTC paborito ko rin yan eh. BTC gold lang talaga yung inaano ko. So guys, nandito tayo, hindi natin to masyado na ano, tawag dito, hindi natin to masyado na kumbaga is na analyze. So, punta tayo sa week. Obviously, lagi kong minamarkahan yung open. Okay? Tsaka closing price ng weekly candle. So, ang gagawin natin dito, lilitan lang natin to. Yan, lilitan lang natin para kitang-kita nyo. Okay? Ayan. So, pasensya na kayo sa aking ano kasi alam nyo na, ginagamit lang natin yung mga resources natin. Hindi tayo kailangan ayan. So, ang gagawin ko, nilalagyan ko siya ng ano sa week. Okay? Ng kumbaga parang resistance saka support ng week. So, ngayon, lalagyan natin ng ito yung tawag dito, pinakang lower high. Okay? So, ang gagawin natin, pupunta tayo sa day. And ang trend is, tingnan natin sa ano, ang trend is bullish. Pero nag-ranging na siya. Okay? So, we're expecting na mag-break below siya dito. Okay? Pag nag-break, hindi nyo nakikita, sorry. Pag nag-break below siya dito sa price na to, lagyan natin Okay, tandaan nyo Tandaan natin. Okay, yung yellow line is for week. Okay, so punta tayo sa day. Kung makikita natin sa day, okay, sa daily, hindi na siya, kung makikita nyo walang big, so malakas ang sellers. Okay, walang ano. Pero kanina nag-anticipate tayo, hindi natin in-acknowledge tong moving average natin. Nasa baba pala siya. Okay? So I will create a rule tonight para sa ating trade. Okay? So ngayon pupunta tayo sa 4 hours kung saan sa day mo na pala kasi may kailangan nating i-summarize, no? So sobrang slow, okay? Kung makikita natin, sobrang bagal ng pababa niya ng BTC. Sa hour 4, ang laki ng ano niya, di ba? So, ito yung pinakang higher low ng ng candle natin. Meron pa pala ito. So, ang target natin
if just in case na ma-break niya to, kasi ma-break niya na to ito, support, mag-entry tayo. Ayan, tingnan nyo. Pwede tayo mag-entry dito. Kasi kung makikita nyo, nag-retrace na siya dito. Okay? Okay. Ang laki ng ano niya. So, there is a possibility na ang ano is pababa na. Kasi kung nag-double tap na siya. So, nire-reject dun sa labas yung resistance. Okay? Kung makikita nyo sa price na to, hindi niya nabi-break to. So, we are in a reversal trend na. So, punta tayo ng 30 minutes. Ngayon guys, okay, gagawin natin is, okay, mag-entry tayo, or let's say, sa 1 hour, okay. Let's create a order block. Na sinasabi nila, order block. Okay. Dito lang tayo mag-base sa daily niya, guys. Sa daily niya, ang gawin natin is yung aking box. Okay. Let's say, kasi ito yung opening price. Let's say, mag-ano tayo dito sa 50% ng candle ngayon. Okay? So, sa hour 1, 15 minutes, guys. So, ngayon, 15 minutes. Let's say, ito yung tinatawag nating order block. So, mag-create tayo dito ng, lagyan natin ito ng kulay puti lang kasi dilaw na lahat. Okay? Okay. So, ang gawin natin, si-sell limit tayo dito. Okay? Sell limit. Ang SL lang natin is above this level. Okay? And then, mali. Pasensya na guys kasi sobrang So, sell limit here. Okay? And then, our SL is above this one. And then our TP is this tawag dito yung lower low o lower high pala ng previous candle. Okay. And then for me, if nakaset na tayo ng dito, tawag dito sell limit. Okay, kasi we are anticipating na magpo-pullback dito. But as sa nakikita ko, pwede tayong tawag dito. I'll put a sell limit twice. Okay. Dito lang sa imbalance ng area of imbalance. Ang SL is ganun pa rin, above. Okay. And then the TP is same pa rin. Okay. So, ayun guys. Let's wait dito bukas if matrigger siya. So, ngayon is negative 32. Ay, hindi pala. Negative yung ating trade ngayon, araw. Okay, kung makikita nyo negative. So, pag-get siya, tingnan natin kung mag-retrace siya sa
ating ginawang ano, tawag dito. Ayan. Okay. So, let's wait if mag-retrace siya dun sa price na yun, and then i-take niya yung ano, yung ating sell limit order, and then mag-run siya bukas. So, for me, yung ating day kasi is week. So, punta tayo ng gold. So, guys, dito naman, okay, dito naman sa gold, I am thinking na naka-ano na siya, naka-indicate na siya ng bearish trend. Kasi double, ang indication kasi ng double top is a reversal. So, I will put a sell, okay, sell order. Okay, let's say we will have a kasi kung titingnan natin dito, guys, tingnan nyo, nire-reject sa 50% level ng previous candle ng last week. Ayan. Sa dalawa, tatlo. Now, ang gawin natin, indecision sila, guys, so, tingnan mo sa 1 hour. But, for me, siguro nasa trend na siya ng ano, kasi tingnan nyo, guys, nasa lower kumbaga yung support ng moving average sa kanya. Okay, so let's I will not cancel the buy, but I am placing tawag dito, a sell. Okay. I will place a sell dito sa above 80%. Okay. Same sa BTC kasi yung BTC guys saka ano is halos pareho lang sila ba. Okay. So let put masa na yun, sell stop limit. I think uy, hindi ko na alam kung saan yun. So let's say same sa sell limit. Okay, ang SL natin is above ng 80. Ito, 80, nasa 50 lang, 55. Ayan. And then, ang TP natin is itong 80%. Okay, place. And then, another one is here. Okay. Here below. So, my SL is the same. Okay, above. And it's about 91. So, ang TP natin is dito na siya below. Okay? So, yun lang guys. Yun lang yung aking just in case SL tayo dito sa anong tawag dito sa ating I think yun lang. Gusto ko nang mag-sell ng kasi pababa na yung market. Just in case na anong tawag dito, just in case na bumaba siya, meron tayong pangsalo sa ng 2 beses. 1, 2. So, ang SL natin ito
is di lang above. Okay, above this week, and the TP is below. Okay, 95. Okay, so ngayon dalawa tayong beses na click, so i-edit na lang natin ito dito. Okay, so I think I will close na the buy kasi tawag dito, kung nababasa natin yung ang trend niya is pababa na. Copy lang natin. Okay. So ayan guys, pababa na siya, so I think close ko yung sa buy ko. Okay, so para at least bago na yung ating okay, na-lose tayo ng 60, so negative tayo ngayon negative 28. So lahat ng natin ngayon trades is lost except sa kahapon ay nung Friday kasi na-TP lahat. So ngayon let's just wait sa posibleng mangyari. Wala tayong alam sa market. So I think probably nang bumaba siya kasi nga is nare-reject siya sa 50%. So I will okay, let's say saan na ba yung ating TP? Okay, this one below. Ayan. So yun guys, ito na muna yung natin, trade natin ngayong araw. So let's just wait tomorrow kung ano yung mangyayari. Okay, so ang ating is 283. Our balance is 283. Okay, so create tayo ng rules kung saan magiging continuous yung pag-trade natin kasi wala tayong rules na ginagawa pa. Okay, so ayun guys, let's make a rule sa ating trade para i-follow natin yung step by step kasi nga for me parang even me na I-realize na parang wala akong straight kasi mag-entry agad ako or kino-close ko agad. Nakita nyo naman, di ba? So mahirap kalabanin yung sarili natin. Ngayon kailangan ko ng maging consistent sa gagawin kong roles and ano ba yung reason kung ba't tayo nag-entry. And i-compare ko yung trade ko sa trading view. Okay, compare natin yung trade sa trading view tsaka MT4 kasi sa trading view maraming features na pwede mong gamitin. Okay, kasi ang gusto ko meron akong kumbaga ang pinag-aano natin is volume profile. So kumbaga hindi natin alam kung saan ang POC, point of control ng market. So yun lang. Yun lang yung ginagawa kong pag-analyze sa market, yung daily candle niya, yung body, tsaka yung wick. So, dapat may mga i-consider pa rin tayong rules sa pag-trade. And kung ilang trades lang yung gagawin natin sa isang araw. Okay? Kung ilan yung i-risk natin. Kasi, if masero tayo sa natin is sisimula tayo ulit ng at least $100 to $200 again sa demo account lang. And if hindi naman, so uumpisahan natin yung yung lot size na maliit. So alam ko magulo pa sa ngayon, sisimula pa lang tayo. So I hope na
subaybayan nyo pa rin yung journey ko. Kung sino man yung manonood, sabayan mo ko. Kasi mas maganda yung halimbawa nanonood ka and at the same time maging kumbaga I know ngayon walang masyadong magkakaroon ng attention sa ginagawa ko, but it's not the issue, or it's not what I am after. Okay, so salamat sa panonood. See you later sa next video ko. Have a good day.